Ngayong araw pag-uusapan natin ang matinding bangayan ngayong taon na to. Ang kinatatakutan ng Honda Click na maagawang benta nila sa pagdating nga ng bagong Yamaha Lexi 155. Ang hinamon ang isang dekalidad, maaasahan at pilit ginagaya ng mga China. Walang iba ang Honda Click 160 na ilang taon na rin nasa Pilipinas. Way back 2022 yung nang inilabas ito at ngayon ay nagpapalit-palit na lang kulay po ang Honda Click na ito. Sa sobrang kasikatan, pilit ginagaya ng mga ibang China brands din kagaya ng Samurai, meron ding Lance, ng Skygo at marami pang iba na gustong makabahagi sa lakas ng bentahan ng Click 160. Nasa sobrang daming kompetisyon ay napuwersang ibaba ang presyo from 122,000 down to 116,000 pesos at ang huling markdown nito ay nitong buwan lang na nagkakahalaga na lang ng 108,900 pesos. Sobrang baba na nito from the previous price na unang inilabas ito sa Pilipinas. Dahil na din sa pagdating ng kanilang matinding kakompetisyon, pagdating sa mga scooter dito sa Pilipinas, walang iba kundi ang Yamaha na naglabas lang naman ng napakamurang presyo ng motor, ang isang Yamaha Lexi na halos katapat din ng specs pero hindi ganun kamahal kagaya ng Honda Click. Pag-usapan natin ang mga detalyeng ito at pagbanggain natin ang harap ng mas malapitan para malaman natin ang mga dahilan. Tara! Tulay bawat daanan, hindi kailangan ng mabilis na takbo, basta't ang bawat sandali ay totoo. May musikang mahina sa loob ng kabin, sapat na upang mapawi ang bawat pusa. Boss Motovlog. Ngayong araw ay nasa harapan na nga natin ang pinaka-aabangan ngayong taon na ito, ang matinding pagbabago pagdating sa mga 150cc class ng Yamaha. Ito ang Lexi 155, isang tunay na scooter na pang araw-araw, pang daily, pang hanap buhay at pang kalahatan. Madaming gamit dahil sa napakalawak na gulay board o isang alam bang prototype ng Yamaha para ilabas ang mas magandang version pa nito. Yan ang alamin natin kung sulit bang kumuha ngayong taon ng Lexi 155 ng Yamaha. Tara, pag-usapan natin to. Lexi 155, ito na wala lang sana. Oh, Lexi 155, ito na pangarap mong motor. Loyal rider, boss moto. Unang tingin pa lang mga bossing, akala mo grabis na pinatangkad. Ganon talaga ang pinaka first appearance niya pag tiningnan mo. At kung alam mo yung Gravis mga bossing, isa 125cc engine yon. Yung forma nun at hulma, ganito na mas pinatangkad lang ng konti ito at mas malawak na gulay board naman. Kung ihahambing mo naman at ibabangga sa Click 160 at harapan mo itong pagtatabihin, mas makikita mo na mas maliit ng konti ang Click 160 kumpara dito sa Lexi 155. Dahil ang height lang naman ito is kasing laki ng NMAX mga bossing. At ang Click, kasing laki din siya ng Click 125. At pagdating sa appearance na yan, dyan pa lang po mga bossing, alam na agad natin kung ano mas pipiliin ng Pinoy. Mahilig kasi ang Pinoy sa mga malalaking motor kagaya ng NMAX. Yung mga hindi kaya ng NMAX, dito pupunta sa Lexi 155. Isa pa, napakalawak ng kanyang gulay board kumpirme sa Click na medyo maiksi ang gulay board ng Click 160. Kung ihahambing mo dito sa Lexi 155, mas marami kang maisasampa rito. Isa pa sa advantage nitong Lexi is pagdating sa presyo, napakalaki po ng diferensya. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, ibinaba ng Honda Click para kahit paano magdikit yung presyohan nila. Ang Lexi nagkakahalaga ng 103,900 pagkasama na yung insurance. Sa kasa na to mga bossing ha. Pero sa ibang kasa medyo magtataas pa ng konti, pero kalimitan ganito na lang yung presyo, 103,900. Pagpalagay mo na 104. Ang Click naman po is nagkakahalaga ng 108,900. Pagdating sa kasa mga 110 yan mga boss. So ganun siya nag-range, hindi na siya ganun kalayo ng diferensya kagaya dati. Ibinaba na po ng Honda Click yung presyo nila para kahit paano makadikit. Yung nga lang, pagdating naman sa pang-araw-araw na gamit, talagang mas madating itong Lexi dahil nga sa pagkaka-build nito na malaki siya. Idagdag mo pa yung mga nangangarap magka-NMAX na nagkakahalaga ng 170,000. Tapos may offer siya na ganito na mababang presyo na same engine lang din ng Aerox. So same engine lang din ng NMAX yan
yung mga 155cc nila. So yan talaga yung driving factor nito kaya kukunin ng tao. Pero hindi naman lahat may gusto yung ganitong design. Meron pa rin gusto yung medyo mababa lang kagaya ng Honda Click na ganito. So hati pa rin yan mga bossing. Pero ang magandang ginawa ng Honda, idinikit na lang yung presyo nito sa Lexi 155 ng Yamaha. Kung papansinin nyo sa headlight harapan, no, depende yan kung anong gusto mo, pero parehas naman po LED yan. Yun nga lang sa Yamaha may bulb type pa sila doon, no. So hindi naman din issue yan, basta ang mahalaga nakikita ka at yung pagiging bulb type o LED, depende naman din kasi yan sa rider kung ano mas prefer niya, no. Pagdating sa braking system ng dalawa, ito po yung naka disc brake sa harapan, yung Lexi, sa likod drum brake. So ganun din sa Click 160, naka disc brake sa harapan, drum brake sa likod. Pero ang kagandahan sa Click, meron siyang combi brake system, para sabay mo nang naipepreno. Mas safe kasi yun pagka sabay na nagpepreno yung harap at likod. Isa pa sa pagkakapareho nito is yung shock niya sa likod, Parehas lang naka single shock sa likod, pero ang kagandahan kay Lexi, meron siyang nakaabang. Meron nang nagpa-modify niyan mga bossing, nga lang gagastos ka. Pero at least meron siya talagang nakaabang, hindi mo na kailangan ng bracket pa. Kumbaga parang ipapa-welding mo na lang doon sa may bandang taas. So ayos na ayos din yan, Isa pa sa pagkakaiba nito na mahalaga dito sa dalawang motor na to is yung sa tank capacity niya. Ang Lexi po is nagkakarga ng 4.2 liters gas tank. Samantalang ang Click 160 po ay mas mataas. Ito po ay nasa 5.5 liters ang kanyang tank capacity. Sa makina hindi sila nagkakalayo, 160 para sa Click, 155 para sa Lexi. Parehas 4 bulbs yan, single cams, fuel injected, parehas naka liquid cooled at kayang sumipa ng mga 15 point something horsepower. Doon lang siya naglalaro. So syempre yung sa bilis, sa top speed, depende po yan sa inyo kung gaano ka kabigat. Kung mataba ka, mas mababa ang top speed. Nga lang, ang labanan lang talaga dito, sino una magpapagas. Depende sa throttle habit mo at yung syempre yung tank capacity. Pero alin man ang piliin mo sa dalawa, parehas naman branded dyan. Yung mga pyesa, syempre nasa mga kasa pa lang pagka bago yung motor kagaya ng Lexi. Pero itong sa Click, syempre matagal-tagal na. Aftermarket, makakabili ka na kahit yung mga accessories meron na rin to. Yun lang naman yung mga pagkakaiba niya. The rest, halos magkaparehas naman nila sa specs to. Sa laki ng Lexi, yun yung mga pagkakaiba. Sa presyo, may price difference din. Tapos dun sa shock sa likod, may abang na po si Lexi. Tapos sa tanke niya, yung gas tank is mas malaki yung sa Click. Pero ano man yan, hindi naman nagkakalayo yan. So halos banggaan pa rin talaga silang dalawa. Depende na lang talaga kung ano yung mas pipiliin ng rider. Kung ano mas prefer niya. Kung medyo matangkad yung rider, syempre tingin ko mas kukunin niya yung Lexi diyan. Pero kung tipong maliit lang yung rider at gusto yung mga low profile kagaya nito na Click 160, pasok na pasok ito sa kanya. Yun nga lang, isa pa sa diferensya nito is yung sa gulay board. Mas malaki talaga yung sa Lexi. So depende na lang kung ano preference mo at ikaw yung mamimili at hindi yung kapitbahay nyo. Hanggang sa muli.